I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered
God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, forever sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise. They don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Salamat sa mga awitin. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. It was love that took him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? So undeserving of His love, but oh, I am thankful of His precious blood. Though I never understand of what we received, it was love that took Him to the cross.
the sound. Amen. Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po ulit sa inyo. And magandang umaga po sa ating mga viewers this morning. Salamat po sa inyong maagang pagising at kayo ay nakaabang na naman sa ating pong programa. Good morning po. Unang-una ay sino yung una nag-comment dyan, sir? Na batiin po muna namin isa-isa. Ma'am Emilia. Yan, good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, Ma'am Emilia. Good morning, Ma'am Rolin. Ma'am Rolin Sanet, good morning po. Ayan. Hindi ko alam kung magkasama ba kayo ni Ma'am Heidi, ma'am. Ayan. Si Glyza Kay. Ayan. Sila Auntie Raquel yan. Good morning po sa inyo dyan. Ayan pala si Ma'am Heidi. Good morning po, Ma'am Heidi. And kay Sir Gilbert Hofer, good morning po sa inyo, sir. Kay Ma'am Joyce, and magandang umaga po. Brother Philip, good morning sa'yo. And Sir Digno, good morning po. Sir Ariel, good morning, sir. Kay Ma'am, sino yan? Si Ma'am Ritz. Ayan, from Qatar. Watching from Qatar. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan, ma'am. Thank you for being with us this morning. Kay Sir Salvador Bore, good morning po. Good morning po sa inyo. Si Ma'am Mayra, magandang umaga po. Ayan, sige po sa ating pagpapatuloy. This April, alam niyo naman po, pinag-usapan natin, commit to obey the Word of God. Okay? Commit to obey the Word of God. And alam niyo po, magtatapos na ulit ang April. Kaya ang tanong naman po sa ating sarili ay, naging committed na po ba tayo na sundin ang salita po ng Diyos? Ano po? Nakikita na po ba sa atin na tayo po ay, again, when we say committed, lagi po nating naririnig, lagi nang nauulit sa atin. It is, to be committed is making an agreement with God and doing it, ano po? Doing it consistently, deliberately. Diba? Ipapractice mo. Ipapakita natin. Hindi lang po tayo basta gumawa ng commitment, hindi lang po tayo basta gumawa ng kasunduan sa Panginoon, kundi susundin po natin. Kinakailangan gagawin po talaga natin. Tandaan po natin, kung kanino po tayo nakipagkasundo. Wala pong iba kundi sa Panginoon. Alam niyo po ba na kung sa tao, madalas natin nakakalimutan, nangangako tayo, sabi nga natin, minsan ang pangako ay napapako. Pero alam niyo po ba, pagdating sa Panginoon, kinakailangan hindi po yan mapapako. Kaya nga pag nag-commit po tayo, once na nag-commit tayo sa Panginoon, once na tayo po ay nakapagkasundo sa Panginoon, kinakailangan gagawin po talaga natin. Kinakailangan susundin natin. Maalala niyo po yung verse na sinasabi ng Bible, that if we will make a vow unto a God, unto our God, pag tayo po ay gagawa ng magpapromise sa Panginoon, kinakailangan gawin natin. Kinakailangan sundin natin. Bakit po? Walang pleasure ang Panginoon, walang kasiyahan ng Panginoon. Hindi natutuwa ang Diyos sa atin kung tayo po ay mangangako sa Diyos, ngunit hindi po natin gagampanan. Kaya alam niyo po ba, this April, sa pagtatapos ng April na ito, ay nakikita na po ba sa atin yung commitment natin to be obedient in the Word of God? Di po ba?
sa mga naririnig natin na salita ng Diyos ay nakikita na po ba na sinusunod natin? Nakikita na po ba sa ating pong buhay? Kaya nga, alam niyo po, gusto ko lamang i-share po dito sa inyo sa Psalm chapter 119 in verse number 97. And 119 in verse number 97. Nababasahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day." Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Okay? So alam niyo po ba, in connection sa commit to obey the word of God. Alam niyo po, bilang isang anak ng Diyos, we must commit to obey the word of God, and not only to obey it, but to love it. Commit to obey the word of God and love it. Kinakailangan, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Love to obey the word of God. Kinakailangan, mahalin po natin na sundin ang salita po ng Diyos. Kasi, pwede po nating sundin ang Diyos. Ngunit, meron tayong, tawag dito, may reservation pa tayo sa ating sarili. Diba? Hindi buo sa ating pong sarili. Pwede po nating sundin ang salita po ng Diyos. Pero, mapansin natin, sumusunod pero nagre-reklamo. Di po ba? Sumusunod pero nagre-reklamo, nagmumurmur. Sabi ng Bible, do all things without murmurings and disputings. We have to love to obey the word of God. We have to love to keep the word of God. Tignan po natin dito sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 in verse number 7. Alam niyo po ba na kinakailangan mahalin natin na sundin ang salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 6 in verse number Deuteronomy chapter 6 in verse number 7. Sabi ng Bible dito, 17, I'm sorry. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies, and his statutes which he hath commanded thee. Okay? Ye shall diligently. Diba? Kinakailangan may kasipagan, tuloy-tuloy. Hindi na puputol. Yan. Diligently keep. When we say keep, it is same as the word obey. Okay? When we say keep, it means to observe. And when we say observe, it means to practice, to comply, to obey. Susundin natin, ipinapractice natin, ibig sabihin po, nakikita sa atin, ginagawa natin. Okay po. Sinusunod natin, nakikita sa atin, kitang-kita talaga na sinusunod natin, sinasapamuhay natin. Okay? Kaya nga, kinakailangan makita po sa atin yung mga narinig natin na salita po ng Diyos. Sabi po dito sa chapter 7 verse 9, Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth commandment and mercy with them that love Him. Okay? Love Him and keep His testimonies to 1,000 generations. Okay? Love Him and keep His testimonies. Remember, brethren, that the manifestation of our love to God is our obedience to His Word. Alam niyo po ba na ang nagpapakita, ang nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos ay kung paano po natin sundin ang salita ng Diyos. Hindi po pwedeng mahihiwalay sa Diyos ang kanyang salita. Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin na ako basta mahal ko ang Diyos kahit hindi ko sundin yung mga sinasabi ni pastor na yan. Oh. Alam niyo po, hindi po pwede mangyari yan. Ako, basta mahal ko ang Diyos, kahit hindi na ako mag-church. O wala na akong ginagawa para sa Panginoon. Ayos na yan.
Alam niyo po, hindi po pwede mangyari yun. Why? Because the manifestation, the proof, okay? The very foundation, the basis na nagpapakita kung ano po yung nagpapakita kung gaano natin kamahal ang Diyos, kung totoo bang mahal natin ang Panginoon, ay kung paano natin sundin ang salita ng Diyos. Okay? Pag hindi po natin sinusunod ang salita ng Diyos, okay, may problema po tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon. Meron tayong problema sa ating pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po, ganun din sa mga parents, ano po, ganun din sa mga magulang, sa relationship ng mga anak sa mga parents. Okay? Alam niyo po, pag hindi tayo mga young people, mga high schoolers, mga teenagers, pag tayo ay hindi marunong sumunod sa ating mga magulang, ay meron tayong problema sa ating pagmamahal sa ating mga magulang. Di po ba? Bakit hindi mo sinusunod eh? Alam niyo po ba, ganun rin sa Panginoon. Anak tayo ng Diyos, nagsasabi tayo na meron tayong Kristo sa ating pong puso, ngunit hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Paano natin masasabi na mahal natin ang Panginoon? Kaya nga, we have to obey the Word of God. Commit to obey the Word of God. Love to obey the Word of God. It will manifest our love to God. Ito po yung nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Psalms chapter 119 in verse number 60. Psalm 119 in verse number 60. And sabi po ng Bible, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Alam niyo po ba na the moment na may narinig tayo na salita ng Diyos, narinig natin, natanggap natin, ano po sabi ng Bible? Make haste. Kinakailangan minamadali natin. Excited tayo na ano po? Delayed not to keep God's commandments. Kinakailangan nagmamadali tayo at hindi na natin patatagalin. Delay not, sabi ng Bible. Na ano po? To keep God's commandments. Okay? Love to obey God's word. Love to obey God's word. At pag sinabi nating minamahal natin, sundin ang salita po ng Diyos, kinakailangan nagmamadali tayo, excited tayo na sundin ang salita po ng Diyos. Excited tayo to keep, to practice, to comply what we have heard. Okay? Kinakailangan susundin po natin yung ating pong narinig. In obeying God's word, mga kapatid, tandaan po natin na kung talagang mahal mo na sundin ang salita ng Diyos, susundin natin lahat ng ating napapakinggan. Lahat. Okay? Bakit ko po sinabing lahat? Dahil marami tayong naririnig mula sa preaching, mula sa salita ng Diyos, ngunit ayaw natin. Di po ba? Aminin po natin ki hindi. Aminin natin ki hindi. Marami tayong naririnig na hindi natin gusto. Di po ba? Marami tayong naririnig na minsan masakit sa atin. Masakit tanggapin. Ano po? Parang ayaw natin. Sasabihin natin, para sa kanya yan, hindi yan para sa akin. Di ba? Hindi yan para sa akin. Pero alam niyo po ba, pag totoong mahal natin ang Diyos at sabihin natin, I will commit to obey God's word, alam niyo po, ano man mapakinggan natin, susundin po natin. Okay? Ibig sabihin po, hindi natin pinipili yung ating sinusunod na salita ng Diyos. Hindi po natin hindi po natin pinipili. Hindi lang yung, ito parang gusto kong sundin to eh. Parang hindi labag sa ating kalooban, ito yung susundin natin. Pero ito, dahil nasasaktan tayo, hindi na natin susundin. Hindi po yun totoong pagsunod. Okay? Ang totoong pagsunod sa salita po ng Diyos ay anuman pong mapakinggan natin, labag man sa ating kalooban, nasasaktan man tayo, pero dahil alam natin na salita po ng Diyos yan, alam natin na yan po ay tama, susundin pa rin po natin. Okay? Sabi ni David, I made haste and delayed not to keep
to obey, to practice the Word of God. Dapat ganun rin po tayo, na kapag meron tayong narinig na salita po ng Diyos, ay hindi na po natin hahayaan na tumagal. Hindi na natin i-delay, kundi susundin agad natin. Ipapractice po agad natin. Naririnig natin yung kasabihan na ganito, that delayed obedience is still disobedience. Di po ba? Delayed obedience is still disobedience. Kaya nga, ngayon pa lamang, narinig na natin yung salita ng Diyos. Ayan. Ano na po ang gagawin natin? Magko-commit na agad tayo na, susundin ko ito. Susundin ko ito. Kaya nga, gagawin ka agad natin. At hindi tayo namimili mula sa ating mga naririnig na salita po ng Diyos. Okay? Ano po sabi ng Hebrews chapter 2 in verse number 1? And Hebrews chapter 2 in verse number 1. Hebrews chapter 2 in verse number 1. Basahin mo nga pong Hebrews chapter 2 in verse number 1. Kinakailangan pag narinig na po natin yung salita po ng Diyos, ay agad-agad na susundin po natin. Agad-agad na ipapractice natin. Okay? At hindi lang po agad, hindi lang yung kagustuhan natin muna na narinig natin, kundi yung lahat na ating narinig. Okay? Hindi po natin pipiliin. Okay? Sige, basahin mo pong. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Yun. Sabi ng Bible, we ought to give the more earnest. Ibig sabihin, yung totoo. Na totoong earnest heed. When we say heed, is yung ating, nandun yung ating attention. We are paying attention to it. Diba? We are cautious to apply yung the things which we have heard. Diba? Sabi ng Bible, kinakailangan makita yung totoong pagpapahalaga natin. Pag-apply natin saan po? Sa mga bagay-bagay na ating pong narinig. Okay? Kaya kinakailangan, the moment na mayroon na po tayo narinig sa salita ng Diyos, narinig na natin na bilang isang anak ng Diyos, kinakailangan nag-soul winning tayo, may involvement tayo sa pag-share ng Word of God. Anong gagawin natin? Sundin na po natin kaagad. Diba? Kinakailangan meron tayong involvement sa pagdadala ng tao sa simbahan. Ano pong gagawin natin? Gawin na po natin. Let's involve. Why? Sabi ng Bible, lest at any time we should let them sleep. Okay? Baka mawawala yan. Diba? Tandaan po natin, tao lang tayo, makakalimutin tayo. Kaya nga pag hindi natin agad in-apply ang salita po ng Diyos, baka mawala yan sa'yo. Baka makalimutan mo. Kaya kinakailangan, we have to be excited to obey the Word of God. Love to obey God's Word. Okay? Keep the Word of God. John chapter 14 in verse number 15. Sabi po ng Bible dito, if you love me, keep my commandments. Di po ba? Kung totoong mahal natin ang Diyos, we will keep, we will practice, we will comply, we will obey the Word of God. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Di ba? Again, sabi ko nga po sa inyo, the manifestation of our love to God is our obedience to His Word. Di ba? Kung totoong mahal mo ang Diyos, susundin mo ang salita ng Diyos. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Chapter 15 in verse number 10, if ye keep my commandments, ye will abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. That's why we have to commit to obey the Word of God. Okay? Not only just to commit, mga kapatid, kundi mahalin natin. Okay? Dapat mahalin natin. Again, it is inseparable na mahalin natin ang Diyos at mahalin rin natin ang Kanyang salita. Kung totoo pong mahal natin ang Diyos, mamahalin rin natin na sundin ang salita po ng
Diyos. At kapag natutunan po natin na mahalin, na sundin ang salita ng Diyos, ano po mangyari? Magiging buhay na natin ito. That's why not only to commit to obey the word of God and to love it, but also commit to obey the word of God and live upon it. Live upon it. Ibig sabihin po, isa pamuhay natin. Makita sa ating pong buhay. Okay? It is not only just a part of our life to obey God's word, but it must be our very life. Kinakailangan po ang pagsunod sa salita ng Diyos, okay? Ang pag-keep natin, ang pag-practice natin sa salita po ng Diyos, ay hindi lang dapat sabihin natin na parte ito ng ating buhay, parte ito ng ating Christian life. No, it is our very life. Ito po yung buhay natin mismo. Okay? Tandaan po ninyo, the moment na tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ano pong sabi ng Bible? Hinahayaan ng Diyos na isa pamuhay natin yung buhay ng Panginoon Kristo. Ano po yun? Eternal life. Kaya nga meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga ang taong anak ng Diyos, ang merong buhay na walang hanggan ay sinasapamuhay natin ang salita ng Diyos. Pinapractice natin. Leviticus chapter 26 in verse number 3. Sabi ng Bible, if ye walk, okay? When we say walk is not the literal na naglalakad tayo, but yung walk dito is if ye live, okay, in my statutes and keep my commandments and do it and do them. Verse 4, then I will give it rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Okay? So makikita po natin, pagpapalain tayo ng Panginoon kung susundin natin ang salita ng Diyos at isa sa pamuhay natin. Okay? Isa sa pamuhay natin. Deuteronomy chapter 4 in verse number 2. Deuteronomy chapter 4 in verse number 2. Ye shall not add unto the word of God which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Okay? That's why we have to commit to keep, to obey the word of God. Okay? It must be our practice. Ito po yung pinapractice natin sa araw-araw na buhay natin. Okay? Kaya nga, tandaan natin, hindi lang po ito parte ng buhay natin, kundi ito'y buhay na natin mismo. Kasi pag sinabi natin parte lang ng buhay natin, baka ang mangyayari yan ay Kristiyano lamang tayo, Baptist lang tayo, nakikita lamang yung pagsunod natin sa salita ng Diyos pag Sunday. Diba? Pag Wednesday. Pag Saturday. Basta pag may pananambahan. Pero pag mga weekdays na wala tayo sa simbahan, nakikita pa po ba na pinapractice natin ang salita ng Diyos? Diba? Nakikita pa po ba sa atin yung salita ng Diyos? Diba? Mga kapwa-kayang people, nakikita ba sa atin yung salita ng Diyos? Okay, yung nasa simbahan kayo. Maayos yung pananamit, maayos yung pananalita. Pero ang tanong, paglabas mo, ganun pa rin ba yung lumalabas sa iyong bibig? O baka nagmumura ka na? Diba? Paglabas mo, yung pananamit mo, maayos pa rin ba? Are we still in our modest apparel? Diba? Nakikita pa ba yung kaayusan sa ating sarili? Tandaan natin, pag mayroong kasalita ng Diyos, pag yan ang lagi mong practice, yan yung magmamanifest sa iyong buhay, yan yung makikita sa iyong buhay. Diba? Diba? Sabi ko nga po, okay yung nasa loob tayo eh. Diba? Pero ang tanong paglabas, yan pa rin ba yung practice natin? Kaya nga kinakailangan isa pamuhay natin, makita sa ating buhay. It must be our life. It must be our practice. Okay? It must be our practice. Deuteronomy chapter 13 in verse number 4. Deuteronomy chapter 13 in verse number 4. Sabi ng Bible, you shall walk after the Lord your God, fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Walk, sabi ng Bible, walk after our God, obey Him, obey His voice, keep His commandments. Di ba? Kinakailangan nakikita sa ating daily walk. It must be seen in our daily walk. It must be seen in our daily life. Sa araw-araw na pamumuhay natin, dapat nakikita po na meron tayong salita ng Diyos. Okay?
sa kabila, mga kapatid, na tayo po ay napapaligiran ng mga taong walang salita ng Diyos, ipakita naman po natin na meron tayong salita ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Ano na lamang mangyari sa ating mundo kung puro na lamang kasamaan? At kung tayong mga nagsasabing anak ng Diyos ay hindi pa natin ipapakita isa sa pamuhay yung mga naririnig natin na salita ng Diyos. Okay? Sayang yung mga naririnig po natin na salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 30 in verse number 16. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in His ways. Okay? Saan po tayo mamumuhay? Sa mga kaparaanan ng Diyos, sa kaagustuhan ng Diyos, and to keep His commandments. Obey God's commandments and His statutes and judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God bless thee in the land whither thou goest to possess it. Okay? Another verse in Proverbs chapter 4. Okay? Kaya napakaraming verse, mga kapatid, na nagsasabi na isa pamuhay natin yung mga naririnig natin na salita ng Diyos. Proverbs chapter 4 in verse, simulan natin sa verse number 4. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words. Manatili sa atin, keep my commandments and live. Okay? Verse 5, get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Verse 6, forsake her not, and she shall preserve thee. Ito po ay tumutukoy sa wisdom. At true wisdom ay ito po ay nanggagaling sa salita po ng Diyos. Sabi ng Bible, forsake her not. Pag hindi natin papabayaan, pag hindi natin babaliwalain ang salita ng Diyos, ano po mangyari? Yung wisdom na salita ng Diyos, ano po mangyari? She shall preserve thee. Di ba? Poprotektahan tayo ng salita ng Diyos. Samantalang halos lahat ng tao gusto ng protection. Di ba? Pero alam niyo po, sa salita ng Diyos, sundin mo lamang, wag mo lang baliwalain. Andyan ang protection ng Diyos. Love her. Pagmamahalin rin natin ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, and she shall keep thee. Iingatan tayo ng Diyos. Okay? Iingatan po tayo ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, napahalaga din natin ang salita ng Diyos at makita po sa ating pong buhay. Proverbs 7 verse 2, keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers. Diba? Sabi ng Bible, itali mo sa iyong mga daliri. Diba? Write them upon the table of thine heart. Isulat mo sa iyong puso. Nakaukit sa ating puso. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ito'y parang hawak-hawak natin lagi ang salita ng Diyos. Okay? Laging nasa puso natin. Okay? Hindi po hihiwalay sa atin. Diba? Hindi hihiwalay sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, mangyayari lamang po yan kung isa sa pamuhay natin ang salita ng Diyos. Okay? Huwag po nating hayaan na humiwalay tayo sa salita ng Diyos, because the moment na tayo po ay humiwalay sa salita ng Diyos, that's the time na mapapahamak po ang ating pong buhay. Bakit po? Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, humihiwalay ka sa protection ng Panginoon. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, humihiwalay ka sa blessing ng Panginoon. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, nilalapit mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Pag humiwalay ka sa salita ng Diyos, inilalapit mo ang iyong sarili sa curse. Okay? Sa curse ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, commit to obey the word of God and love it. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Again, pag sinabi nating minamahal mo na sundin ang salita ng Diyos, nagpapakita lamang na mahal mo rin ang Panginoon. Why? Because the manifestation of our love to God is our obedience to His word. And, again, mga kapatid, pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo na mamimili. Hindi natin pinipili. Hindi dahil nasaktan tayo at ayaw natin yung narinig mula sa ating pastor, ay hindi ko susundin yan. Pinatamaan ako eh. Tapos pag meron tayo narinig na okay para sa atin, ay ito lang yung susundin ko. It is still
disobedience, mga kapatid. Pinipili mo, sinusunod mo, it is still disobedience. Okay? Kaya nga, in obeying God's word, kinakailangan lahat yan ay susundin po natin. And not only to obey God's word na lahat, okay, kahit hindi man gusto natin, but pag mahal natin na sundin na salita po ng Diyos, ay hindi lang yung hindi natin pinipili, but commit to obey the word of God and live upon it. Okay? Sinasapamuhay natin. Again, it is not just a part of our life to obey the word of God, but it is our very life. It is life. Ito po mismo yung ating pong buhay. It must be our practice. It must be seen in our daily walk. It must be seen in our daily life. Kinakailangan po nakikita sa ating pong buhay. Ano po? Kaya ganun kahalaga to keep, right, to obey the word of God. Kaya nga, ngayon po magtatapos na again itong April. Ang tanong ay nakapag-commit na ba tayo na sundin ang salita ng Diyos? Diba? Nasaan yung mga naririnig natin sa salita ng Diyos? Sabi ng Bible, pag hindi natin in-apply, pag hindi natin sinunod, sabi ng Bible, anytime we are letting it slip. Anytime, mawawala. Hindi dahil nagbabago ang salita ng Diyos o nawawala ang salita ng Diyos, kundi dahil hindi natin sinunod. Okay? Kundi dahil hindi natin practice. Hindi natin sinapamuhay. Oh, 'di ba? Kaya nga mga kapatid, mga kapukayang people, kung talagang nag-commit na tayo na sundin ang salita ng Diyos, dapat meron tayong involvement sa soul winning. Nakikita na rin tayo na nag-share ng salita ng Diyos. Tulad ngayon, bakasyon. Dapat sulitin natin na tayo ay papagaan sa Panginoon. Di ba? Nung mga may pasok, yung iba nagrarason. May pasok kasi ako, hindi ako makapag-involve. O, di ba? Pero hindi pa rin yun rason. Kung talagang mahal mo ang salita ng Diyos at ito ay sinasapamuhay mo, gumagawa ka ng paraan pa rin. Kaya nga mga kapatid, pag tayo ay nag-commit na sumunod sa salita ng Diyos, meron tayong involvement. Diba? Meron tayong involvement sa soul winning. Nakikita rin tayo na nag-share ng Word of God. Meron tayong involvement sa pagdadala ng tao para sa Panginoon. Meron tayong involvement sa pagdadala ng tao para sa Panginoon. Meron tayong involvement sa discipleship. Diba? Lahat po yan ay utos na salita ng Diyos. Kaya kinakailangan, practicein natin. Keep it. Obey it. Sundin natin. Gawin po natin. Diba? Meron na tayo dapat ministry. At hindi lang meron tayong ministry kundi dapat ginagampanan natin. Diba? Lahat po yan ay nakasalalay sa ating commitment na sundin ang salita po ng Diyos. Ano po? Kaya nga po sa pagtatapos na ating napag-usapan po dito na obeying God's word, number 1 ay commit to obey the word of God. Why? Because it is God's word. It is the word of God. Tandaan po natin, hindi po ito salita po ng Diyos, hindi po natin ito salita, hindi po ito salita ng ating pastor, siya lamang po ay tagadala ng salita ng Diyos, but ito ay God's word, ito ay salita ng Diyos mismo. Okay? And second, we must commit to obey the word of God because it will lead us to a righteous life. Diba? Aayusin yung buhay natin. Aayusin yung ating buhay. Bibigyan tayo ng maayos na pamumuhay. Number 3, we must commit to obey God's word because there's blessings in obedience. Diba? May pagpapala. May kasaganaan, may kaunlaran ng buhay. Sabi ko nga po, sino nga ayaw sa blessing ng Panginoon? Pag umayaw ka sa blessing, baka hindi ka normal. Lahat tayo gusto natin ang blessing mula sa Panginoon. Gusto natin ang maayos na buhay. At alam niyo po kung ano ang kondisyon lamang ng Panginoon sa atin? Obey. Diba? Sabi ng Bible, a blessing if ye obey and a curse if ye will disobey. Tayo, ang gusto natin ay magkaroon ng blessing, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Diba? Kaya nga paano mangyayari na pagpapalain tayo ng Panginoon? Diba? Hindi po pwede na gusto lang natin ang pagpapala, ngunit ayaw din naman natin isundin ang Panginoon. Hindi po. Ang kondisyon ng Diyos ay sundin natin
Commit to obey the word of God. Why? Because there's blessings in obedience. Ano po? Merong kasaganaan ng buhay, maayos na buhay, kaunlaran, pagpapala ng Diyos. Okay? Susunod na lamang po yung mga pera niyan, o yung pananamit natin, yung pagkain. Alam ng Diyos yan. Basta, sumunod lamang po tayo sa salita po ng Diyos. Ang nakakalungkot po sa atin na tayo mga tao ay gusto natin ng blessing pero ginagawa natin sa sariling kaparaanan natin. Paano po nasabing ginagawa natin sa ating sariling kapamaraanan? Kahit yung oras na para sa Panginoon, kinukuha natin. Di ba? Para sabihin lang natin na, para kasi may kailangan ako na ganito. Kailangan ko ng pera dahil kailangan ko ng ganito. May pangangailangan ako na ganito. Ngunit na nakakalungkot ay kahit Sunday, di ba? Hindi na natin pinagpapaliban na natin yung araw na pagpunta sa simbahan. Hindi na natin nasusunod yung salita ng Diyos na wag natin ipagpaliban yung araw ng pagtitipon. Makapagtrabaho lamang or anumang gawin natin, ay, nakakaligtaan na natin yung para sa Panginoon. Pero alam nyo po ba, kinakailangan gawin lang natin commit to obey God's word. Okay? And pang-apat, commit to love to obey the word of God. Okay? Pag sinabi natin commit na mahalin ang salita ng Diyos, ito po'y pinapakita natin kung gaano rin natin kamahal ang Panginoon. Okay? And last is to commit to obey the word of God and live upon it. Di ba? Sinasapamuhay natin. Ipinapakita natin sa ating pong buhay. Hindi lang para makita ng mga tao na, ito, sumusunod ako sa salita ng Diyos. Hindi po ganun. Kundi dahil buhay natin mismo. Okay? Dahil buhay natin bilang isang mga anak ng Diyos. Bilang nagsabing tumanggap sa Panginoon Kristo. Okay? Buhay na natin mismo. Pinapakita talaga natin. Kaya nga mga kapatid, natapos na po tayo. Patapos na yung April. Ang tanong ay, nasaan na yung commitment natin to obey the word of God? Okay. Nasaan na yung commitment natin na sundin yung salita po ng Diyos? Diba? Hindi po natin binibilang yung mga nasusunod natin, kundi dapat tuloy-tuloy yung pagsunod natin na yan. Okay. Hindi po dapat napuputol. Okay. Ulit, kasunduan natin yan sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kung minsan nakikipagkasundo tayo sa ibang mga tao, napapako, nakakalimutan natin. Pero dapat pagdating sa Panginoon, ay hindi po dapat natin kakalimutan. Kinakailangan, gagampanan po talaga natin yan. Kinakailangan ay, sabi ng Bible, when the vow is a vow unto a God, and differ not to pay it, mas maganda na lamang na hindi tayo nangako sa Diyos. Yan sabi ng Panginoon bakit po? Hindi masaya ang Panginoon sa mga taong hindi ginagampanan yung pangako. Okay? Sa pagtatapos po, basahin natin yung Ecclesiastes chapter 5 in verse number 4. Ayan. Ecclesiastes chapter 5 in verse number 4. Kaya nga pag sinabi natin, Panginoon, nagko-commit po ako na susundin yung inyong pong salita, nagko-commit po ako na narinig ko na mahalaga at buhay natin bilang isang anak ng Diyos na nagsusulwining, susundin ko po. Okay. Narinig ko po na kinakailangan merong involvement sa ministry, involvement sa discipleship, susundin ko po. Nangako na tayo sa Panginoon, nag-commit na tayo. Ngayon, ano po sabi ng Bible dito? Ecclesiastes chapter 5 in verse number 4. When thou vowest a vow unto God, differ not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Hindi nakikipaglaro ang Panginoon. Okay? Hindi po nakikipaglokohan ang Panginoon. Na kapag nangako tayo at hindi rin natin gagawin. Sabi ng Bible, pay that which thou hast vowed. Gampanan mo, tutuanin mo, ipakita natin yung ating pangako sa Panginoon. Dapat makikita yan sa atin. Why? Because sabi ng verse number 5, better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Diba? Mas maganda na sabi ng Panginoon na hindi ka nangako, kaysa naman yun, nangako ka pero hindi mo gagampanan.
Katulad na sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Commit to obey the word of God. Nag-commit tayo na sundin ang salita ng Diyos, kinakailangan gampanan po natin. Again, sabi ko nga po kanina, mahalin natin na sundin ang salita ng Diyos. And isa pamuhay natin. Dapat po makikita po sa ating pumbuhay. Sabi ng verse number 6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Di ba? Sabi ng Panginoon, nagkakasala ka pa. Kung bumitaw ka ng pangako sa Panginoon, tapos hindi mo naman gagampanan. That wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, pag nangako tayo sa Diyos, gampanan natin. Sabi naman ng iba, kaya hindi ako nangako sa Diyos kasi hindi ko rin magagampanan. Hindi rin po maganda yun. Bakit kasi hindi mo magagampanan? Kaya nga mga kapatid, ito lamang ang gusto matutunan ng Panginoon sa atin, that once we commit, gampanan natin. Ano po yung dapat commitment natin? Obey the word of God. Bakit po ulit? It is salita ng Diyos yan. Hindi po namin yan salita, hindi po salita ng ating pastor, hindi po salita ng mga nagsasalita dito, kundi Diyos yan. Pag hindi natin sinunod, hindi po yung mga taong nagsabi ang hindi natin sinusunod. Diyos ang hindi natin sinunod. And pangalawa, yan ang susi ng pagpapala ng Diyos. Gusto mo ng pagpapala? Sundin mo ang Panginoon. Di ba? Sundin natin ang salita ng Diyos. Okay? It will lead us to a righteous life. Gusto mo ng maayos na buhay, matinong buhay? Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Tayo mga young people, paano natin maayos yung buhay natin? Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Di ba? Magkaroon tayo ng involvement dito sa simbahan. Huwag tayong hihiwalay sa church. Diba? And commit to obey the word of God and love it. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Mahalin natin na sundin ito. And live upon it. Isa pamuhay natin. It must be seen in our daily walk. It must be seen in our daily life. Makikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Diba? Yung activities natin ay dapat laging makikita ang Panginoon. Dapat hindi hiwalay ang Diyos yan. Okay? Kaya nga po, napakalaga na ang pag-uusap natin na commit to obey the word of God. Ano po? Kaya nga sa umaga pong ito, yun lamang po ang gusto ko pong ma-share po sa inyo. At of course, itong mga live audience natin, andito sila, ay mag-share rin sila mula sa ating topic na commit to obey the word of God. Ano po? Commit to obey the word of God. Kaya nga po, kung kayo rin po ay merong comments, please comment nyo lang sa ating comment section at para mabasa po natin. Ano po? Okay, sige, simulan natin dito muna kay Pong at kay Belte. Ano po? Ang sa akin naman po ay, ang natutunan ko po ay, kapag nag-commit po tayo, dapat po gawin po natin. Kasi kapag di po natin ginawa, para lang po tayong nang babastos. At kapag hindi naman po tayo nagko-commit, gaya nga po sabi po ni Misha kanina na kapag di tayo nag-commit kasi di rin lang natin mababayaran. Sinabi po ni Brother Misha kanina na yung sasabihin niyo po na di na magko-commit dahil di ko rin naman mababayaran. Mali rin po yan kasi kailangan rin po natin mag-commit. Amen. Kailangan pa rin po natin mag-commit. At ganun din po na dapat po maging excited po tayo sa mga naririnig po natin. Sabi po kanina yan ni Brother Mishak. Kasi meron po yung nakikinig nga po tayo, hindi naman tayo excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yun lang po. Yun. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Ang natutunan ko po ay
sinunod natin yung salita ng Diyos, ipoprotektahan tayo. Sinunod natin, hinahal natin, at yan. Natutunan ko po ngayong umaga na to, kaya po na sinabi po ni Brother Misha kanina, pag sinunod po natin yung salita ng Diyos, ay proprotektahan po tayo nito. At proprotektahan tayo ng salita ng Diyos kahit saan man tayo magpunta. At kailangan natin sundin yung salita ng Diyos dahil ito yung nagpapalakas na ating spiritual growth. Kaya pag hindi natin pinamuhay ito, syempre, kung bata pa tayong Kristiyano, manghina yung ating spiritual life at pwede tayong mamamatay. Yan, kailangan natin sundin yung salita ng Diyos dahil dapat sa ating mga Kristiyano, dapat normal na sa atin yung sumusunod sa salita ng Diyos kasi anak tayo ng Diyos. Yan, kailangan nating i-keep yung salita ng Diyos. Kailangan nating iukit sa ating puso. At pag hindi naman natin sinunod ang salita ng Diyos, syempre, curse yan. Kasi hindi natin sinunod. Yan. Kailangan nating ang gawin natin sa salita ng Diyos, kailangan nating sundin, mahalin natin, at dapat nating ipamuhay sa ating sarili. Pag mahal natin ang salita ng Diyos, madali tayo mag-involve. Yan. Kaya dapat natin mahalin yung salita ng Diyos para madali na tayo mag-involve sa ating mga commitment dito sa church. Yun lang po. Amen. Okay. Sige. Joanna. Meron po sa ating lahat, ang natutunan ko po ay dapat po mahalin po natin at sundin po natin ang salita ng Diyos. Kasi kapag hindi po natin sinunod ang salita ng Diyos, meron po tayong problema sa pagmamahal. At kailangan po nating bigyan ng pagpapahalaga ang napapakinggan nating salita ng Diyos. At dapat po, pag meron ka pong salita ng Diyos, dapat yan po ang magmamanifest po sa ating buhay. At mag-commit po tayo at sundin ang salita ng Diyos. Yun lang. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay pag tayo ay mangangako ay dapat tutuparin natin. At pag hindi natin sinusunod ang ating mga magulang ay may problema tayo sa ating sarili. At kinakailangan nating sundin ng Diyos. At yun lang po. Natutunan ko po ay kapag tayo ay kumumit sa Diyos, dapat isalang-alang natin yung mga salita ng Diyos sa ating sarili. At kapag tayo anak ng Diyos ay hindi tayo lalayo ay dapat hindi natin inaalis ang Panginoon sa ating sarili. Good morning po, yung natutunan ko po ay ano man po yung napapakinggan natin, kahit labag po sa loob natin, sundin pa rin po natin. At dapat po excited po tayo, dapat po mag-commit tayo na lagi po tayong excited na sundin ang Word of God. At kung totoong mahal po natin ang Diyos, mamahalin po natin ang salita ng Diyos. Kaya pagka may salita po tayo ng Diyos, yung salita po ng Diyos yung magmamanifest sa atin. At pag umiiwalay po tayo sa Diyos, lumalapit po tayo sa curse. Kaya dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos. Yun lang po. Amen. Ayan, may comment rin si Ma'am Mayra dyan, sir. Basahin natin yung mga comments. Basahin natin. May comment si Ma'am Mayra. And sabi niya, salamat sa Word of God na napapakinggan natin every devotion. Salamat sa mga topic.
Ito po ang protection natin sa araw-araw. Yan, sabi ni Ma'am Mayra. Amen, Ma'am. Yan, totoo po yun. Yan ang ating protection. Yan. So, again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Sa mga hindi namin nabati, andyan sila Brother Erwin. Yan, pambira. All the way from UAE. Ay, di pala sa ano lang yan, sa Rosario. Sino ba hindi natin nabati dyan, Sir Mark? Yan, of course, sa ating pastor, yan, nakikinig kanina. Si Ma'am Gina pala. Oo, ito si Ma'am Gina. Yan, so, halos lahat ay nabati naman na po natin. Ayan, maraming salamat rin po sa inyo pong pakikinig. Ayan, so, tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray. Dakilan Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po ulit sa umagang pinagkalog niyo po sa amin at ginising niyo po kami at kami ay nakapakinig ng inyo pong salita. Salamat po sa natutunan namin patungkol po sa pag-commit namin sa pagsunod sa inyo pong mga salita po Panginoon. Tulungan niyo po kami na ito po ay makita sa amin pong buhay na kami po ay sumusunod sa inyo pong salita. Ingatan niyo po ang bawat isa sa buong maghapon sa lahat po namin pong mga gagawin. Patawad po Panginoon sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you po and God bless po ulit sa bawat isa. Good morning po sa inyo.